Alleluia. 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 Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking araw, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng Diyos, kaya atin pong parangalan, pasalamatan at palakpakan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo na po sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At marahil halos 6 na linggo na po tayong nagninilay sa muling pagkabuhay ni Jesus. At kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, tila nagbigay ng utos ang Panginoon. At ano ang utos na ipinagkaloob at ibinigay sa atin ng Panginoon? Mag-ibigan kayo. Magmahalan kayo. Kasi mga kapatid, ang Pasko ng muling pagkabuhay ay nagpapatungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ni Jesus ay nagpapatungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang turo ni Jesus nagpapatungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa madaling salita, tayong lahat ay inaatasang umibig, inaatasang magmahal. Dahil
tayong lahat ay iniibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung meron mang isang bagay na gusto ko pong maalala ninyo, sana po maalala ninyo na tayong lahat ay Kristiyano. At kung tayong lahat ay mga Kristiyano, tayong lahat ay sumasampalataya kay Jesus bilang Diyos. At kasama sa pagsampalataya natin kay Jesus bilang Diyos, tandaan natin na tayo ay tinatawag umibig, tinatawag magmahal. Kristiyano ka dahil ikaw ay umiibig. Katoliko ka dahil ikaw ay nagmamahal. Dahil hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung hindi ka naman marunong umibig o magmahal. Hindi ka tatawaging Katoliko kung hindi mo naman kayang umibig kagaya ni Kristo. Kaya hayaan po nating pagnilayan ang ating mga pagbasa para sa araw na ito. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, pinapaalala ni Jesus ang ating pagmamahal sa Diyos Ama. Kapag tinanong ko po ba kayo sa mga oras na ito, mahal niyo po ba ang Diyos? Ano ho kaya ang isasagot ninyo? Mahal niyo po ba ang Diyos? Parang nagdadalawang isip, parang ang hinang sumagot. Mahal niyo po ba ang Diyos? Oo, iba namang galit na. Mahal natin ang Diyos marahil. Kaya nga po tayo dumadalo ng banal na Eucharistia dahil ito'y pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Tama po ba? Pero tila may sinasabi ang Panginoon sa ating ibanghelyong napakinggan na ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, tunay na naipapakita sa ating pagmamahal sa kapwa. Uulitin ko po ha. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos, tunay na ipapakita sa ating pagmamahal sa kapwa. Tandaan natin mga kapatid, kahit ilang beses nating sabihin, mahal natin ang Panginoon, pero masama naman ang ugali natin, hindi natin masasabing tunay na mahal natin ang Panginoon. Kahit ilang beses nating sabihin mahal natin ang Panginoon, pero ang puso natin puno ng galit, hindi kayang magpatawad, paano nating masasabing mahal natin ang Panginoon? Dahil mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Diyos may papakita sa pagmamahal sa kapwa. Father, mahal po namin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tuwing Biyernes po, nagpupunta kami sa Quiapo. Pero baka naman, pagkatapos mo ngang magsimba, 3 naman ang asawa mo. Baka naman pagkatapos mo magsimba, nagsusugal ka naman. Baka naman pagkatapos mong magsimba, ang galing mong manira sa kapwa. Wala ho akong pinapatamaan ha. Pero kapag tinamaan po kayo, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos nakikita sa pagmamahal sa kapwa. Dahil kung tutuusin, hindi naman naghihintay ng kapalit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi naman sasabihin sa atin, di ba tayo, hindi naman natin sasabihin sa Panginoon, Panginoon, mahal kita, I love you. Pero hindi naman tayo sasagutin ng Panginoon na I love you too. Pero mas maipapakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon kung tayo ay magmamahal sa ating kapwa. Uulitin ko po yun ha. Kung gaano nating ipakita ang pagmamahal kay Nuestro Padre Jesus Nazareno, dapat ganun din tayo sa pagmamahal
sa ating kapwa. Kaya nga kung mapapansin po natin sa ating unang pagbasa, ang mga unang Kristiyano, tila merong mga agam-agam na tanggapin ang mga hentil sa pagiging Kristiyano. Pero ano ang sinabi ni Pedro sa kanila? Ang Diyos walang tinatangi. Ang Diyos, ang mga taong may takot sa Diyos ay pwedeng tanggapin, pwedeng yakapin, pwedeng makaisa sa atin. Minsan tayo mga kapatid, may kakayanan naman tayong magmahal. May kakayanan naman talaga tayong umibig. Pero sino po ba ang mga taong iniibig natin? Una sa lahat, ang mga taong iniibig natin ay yung mga taong kaibig-ibig. Tama po ba? Mamahalin ko yan kasi kamahal-mahal yan eh. Mamahalin ko yan kasi parehas kami ng prinsipyo sa buhay. Mamahalin ko yan kasi parehas kami ng paniniwala. Mamahalin ko yan kasi parehas kami ng mga gusto sa buhay. Pero maraming pagkakataon, tandaan natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos na iba-iba. Kaya hindi talaga tayo makakahanap ng taong kaparehas natin. Pero kung wala talagang nilikha ang Diyos na kaparehas natin, ibig sabihin, ang bawat isa dapat sa atin minamahal. Hindi lang dahil siya ay kamahal-mahal. Hindi lang dahil may parehas kayong kagustuhan. Kundi ang bawat isa sa atin ay minamahal dahil ang bawat isa sa atin ay anak ng Diyos. Tingnan mo nga ho yung katabi mo. Sige ho, tingnan nyo yung katabi ninyo. Mahal mo ba yan? Kahit pawisan yan, kahit amoy araw yan, kahit madungis yan. Sabi nung isa, hindi ko po alam. Pero kung mamahalin mo ang iyong kapwa dahil siya ay anak ng Diyos, yaan ang tunay na pagmamahal. Dahil kung tutuusin mga kapatid, sa dami ng palpak natin sa ating buhay, hindi rin naman tayo kamahal-mahal. Sa dami ng pagkakamali sa buhay natin, hindi rin naman tayo kaibig-ibig. Sa dami ng pagkakasala natin sa buhay na ito, hindi tayo kaibig-ibig. Pero bakit patuloy tayong minamahal ng Diyos? Bakit patuloy tayong minamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno? Dahil para sa Kanya, ang pagmamahal walang pinipili. Dahil ang pagmamahal ay para sa lahat. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tayong lahat ay Katoliko, tayong lahat ay Kristiyano, dahil may kakayanan tayong magmahal. At ang bawat isa sa atin, naniniwala ako, mahal ang Diyos. At kung mahal natin ang Diyos, may papakita lang natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Paano? Sa pagmamahal natin sa ating kapwa. At paanong mamahalin ng ating kapwa? Hindi dahil parehas tayo ng kagustuhan, kundi ang pagmamahal na walang pinipili. Pagmamahal na para sa lahat. Dahil ang bawat isa, ang bawat kapatid natin ay anak ng Diyos. Napakasarap po sigurong tumira sa mundo na puno ng pagmamahal. Walang galit, walang inggit.
Sana po yan ang ipanalangin natin, na ang bawat isa sa atin makita ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa isa't isa. Amen.